Magandang araw mga mag-aaral! Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Binibining Renaline D. Reyes, upang magtalakay sa inyo hinggil sa isang kanduraning mitolohiya. Ang pamagat nito ay, Paano Nagkaanyo ang Mundo? Mula sa ikasampung baitang ng Pilipino, module para sa mag-aaral. Handa na ba kayong malaman ng kwento? Mainam, makinig at unawain ng mabuti ang mito upang makakuha kayo ng panibagong kaalaman. Si Odin kasama ang dalawang kapatid na Vili at Ve ay nagawang paslangin ang higanting si Ymir. Ito ang dahilan kaya hindi magkasundo ang mga Aesir at mga higante. Lumikha sila ng isang mundo mula sa katawan nito at iba't ibang bagay mula sa iba't ibang parte ng katawan nito. Binuo nila ang gitnang bahagi ng mundo o ang mundo ng mga tao mula sa katawan ng higante. Mula sa laman at ilang buto nito ay lumikha sila ng kalupaan at mga bundok. Ginamit nila ang buto nito upang makalikha ng karagatan iba't ibang anyo ng katubigan. Ang mga ngipin at ilang buto nito ay nagsilbing mga graba at hangganan. Ang bungo nito ay inilagay sa itaas ng mundo at nagtalaga ng 4 na duwende sa 4 na sulok nito. Ang mga duwendeng ito ay pinangalanang Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Ginamit nila ang kilay ni Ymir upang lumikha ng kagubatan sa buong mundo na magpoprotekta upang hindi makapasok dito ang mga higante. Tinawag nila itong Midgard o Middle Earth. Ang utak ni Ymir ay ginawang mga ulap. Lumikha sila ng isang lugar para sa mga liwanag na nakakawala sa Muspelheim, isang mundo na nag-aapoy at inilayo nila ito sa mundo. Makaliwanag dito ang nagsisilbing mga bituin, araw, buwan. Ang maitim, subalit napakagandang anak na babae ng isang higante na pinangalanang Gabi ay nagkaroon ng anak na lalaki sa isang Aesir god at tinawag niya itong Araw. Si Araw ay isang matalino at masayahing bata. Binigyan ng mga Diyos sina Gabi at Araw ng kani-kanilang karwahe at mga kabayo at iniligay sila sa kalangitan. Sila ay inutusang magpaikot-ikot habang nakasakay sa mga kabayo nila. Ang mga pawis na tumutulo sa kabayo ni Gabi ay siyang nagsisilbing hamog sa umaga. Dahil sa sobrang liwanag at init ni araw, ay naglalagay ang mga Diyos ng bagay sa mga paa ng kabayo nito upang hindi ito masunog. May isang mangkukulam na naninirahan sa silangang bahagi ng Middle Earth ay nagsilang ng 2 higanteng anak na lalaki na nasa anyo ng isang asong lobo. Si Skoll ang humahabol sa araw at si Hati naman ang humahabol sa buwan. Ang magkapatid na ito ang dahilan ng paghahabulan ng araw at buwan kaya nagkakaroon ng paglubog at paglitaw ng araw. Mula sa mga uod sa katawan ni Ymir, nilikha ang mga duwende. Ang mga ito ay naninirahan sa mga kuweba sa ilalim ng mundo at naghahatid ng mga bakal, pilak, tanso at ginto sa mga Diyos. Lumikha din sina Odin ng iba pang mga nilalang tulad ng Light Elves na nakatira sa itaas ng mundo na tinatawag na Altehem, mga diwata at espiritu, at pati na rin ang mga hayop at isda. Ito ang simula ng pagkakaroon ng anyo ng mundo. At dito nagtatapos ang mitolohiyang pinamagatang
paano nagkaanyo ang mundo. Nawa ay meron kayong natutunan mula sa mito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!